locked up in chains. Sin held me captive to sorrow and pain. Years of frustration as love passed me by, until the Master heard my heart's cry for grace, marvelous grace. I needed grace to pardon and make me whole. Grace, marvelous grace, flows from above with infinite love. Marvelous Mga minamahal kong mga kaibigan at mga kapatid sa pananampalataya ng ating Panginoong Hesukristo, mga masugid nating tagapakinig ng ating programa, lalo na sa mga OFWs, sa biyaya ng Diyos, nais ko pong iparating sa inyo ang aming pagbati ng isang masaganang kapayapaan at pinagpalang araw sa ating lahat. Malugod ko pong anyayahan kayo ng pakikinig ng mensahe ayon sa salita ng Diyos dito sa ating palatuntunang pinamagatang biyaya at walang iba kundi ang biyaya ng Diyos. Dalangin ng aking puso na kayo'y gagabayan ng Panginoon upang inyong maunawaan ang inyong mapakinggan sa araw na ito at magkaroon sana kayo ng kasagutan sa iyong mga katanungan tungkol sa iyong buhay sa matagal ng panahon dito sa ating palatuntunang biyaya at walang iba kundi ang biyaya ng Diyos. marvelous grace, flows from above with infinite love. Marvelous Bago po tayo magpatuloy sa ating programa, tayo muna'y manalangin sa ating Diyos. Ama naming nasa langit, purihin at sambahin ang iyong ngalan. Maghari po kayo sa amin at masunod nawa ang iyong kalooban sa aming buhay. Bigyan niyo po kami ng pagkakataong makaunawa ng iyong salita at magkaroon sana ng pananampalataya sa iyo ang mga nakikinig, lalo na dito sa aming programa. Pangunahan mo kami sa aming mga desisyon sa buhay, sa aming mga hakbang at mga gawain. Bigyan niyo rin po kami ng pusong masunurin sa iyo. Kung mayroon mang mga nakikinig ngayon na nasa mabigat na karamdaman, naway ipakita niyo po sa kanya ang kagalingan at lunas na kung saan iyon ang ginawa doon sa cross ng Kalbaryo. Bigyan niyo rin po ng pagkakataong magtagumpay ang mga pangarap ng bawat isa, lalo na kung ito'y para sa iyong kaluwalhatian. Dalangin ko, O Diyos, na lalo mong pagpapalain ang mga kapatiran at kaibigan na makibahagi at sumuporta sa gawain ito. Bigyan niyo rin po ng pagkakataon ang mga magnanais na magpapagamit sa iyo para magpatuloy ang ganitong gawain. Ingatan niyo rin po kami sa araw-araw naming pamumuhay, gayon din ang mga kaibigan at kapatiran namin sa iba't ibang bansa na naghahanap buhay. Ingatan niyo po sila, ang kanilang sarili, mga mahal sa buhay, ang kanilang trabaho, at lalo na ang kanilang espiritual na buhay. Nawa ay magkakaroon sila ng tunay na relasyon sa iyo upang maging tagapagmana ng iyong kaharian. O Diyos, ibalik namin ang pagpupuri at pasasalamat sa iyo sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu at sa pangalan ng iyong bugtong anak na si Hesukristo. Amen. Pasasalamatan din natin ang mga kapatiran at mga kaibigang nagpapagamit sa gawain ng Panginoon, lalo na sa radio ministry dito sa internet at sa local radio stations upang may parating ang mensahe ng mabuting balita. Ipaabot din natin ang pangungumusta sa lahat ng mga nakikinig at pasasalamat sa lahat. Pagpapalain kayo ng Panginoon at maging maayos ang inyong pamumuhay sa lahat ng panahon. is praying for you. Someone
it seems you're all alone, and your heart will break in two, remember someone is praying for you. The crowds round you gathered in the midst of the storm. Is your ship tossed and battered? Are you weary and worn? Don't lose hope, someone's praying for you this very day. And peace be still is already on the way. Someone is praying for you. Someone is praying for you. So when it seems you're all alone, and your heart will break in two, remember someone is praying for you. Ngayon babatiin muna natin ang lahat ng mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan. Binabati ko kayong lahat ng happy birthday. Nawa ay maging sa lahat ng mga bagay ay guminhawa kayo at matagumpay sa marami pang taon ng iyong maunlad na buhay. Sa iyong pangangatawan, lalo na ang iyong espiritual na buhay. Kaya binabati kita ng happy birthday. May your life in this world be a happy one. May the sun be warm and may the skies be blue. May each storm that comes your way clear the air for a brighter day. May the saints and Savior watch over you. May your life in this world be a happy one. May the sun be warm and may the sky be blue. May each storm that comes your way clear the air for a brighter day. May the saints and Savior watch over you. As you make your way through this old world of ours, as you see the beauty of morning dew, as you smell the summer flowers, as you pass away the hours, may the saints and Savior watch over you. May your life in this world be a happy one. May the sun be warm, may the sky be blue. May each storm that comes your way clear the air for a brighter day. May the saints and Savior watch over you. As you spend your time with your friends and family, as you see the warmth and love they have for you, as you see the wars and hate that others radiate, may the saints and Savior watch over you. May your life in this world be a happy one. May the sun be warm, may the skies be blue. May each storm that comes your way clear the air for a brighter day. May the saints and Savior watch over you. May your life in this world Be a happy one. may the sun be warm,
sky be blue. May each storm that comes your way clear the air for a bright day. May the saints and Savior watch over you. May the saints and Savior watch over you. May the saints and Savior watch over you. Ngayon ating babasahin ang Hebrews chapter 11 verse 7. Sa pananampalataya, sinuwi ng bigyan ng babala ng Diyos tungkol sa mga bagay na hindi pa nakikita, nadala ng banal na takot ay naghanda ng isang daong sa ikaliligtas ng kanyang sambahayan, na sa pamamagitan nito ay hinatulan niya ang sanglibutan at naging tagapagmana ng katuwiran na ayon sa pananampalataya. Ngayon, ating pag-usapan ang 7 bagay na ipinahayag patungkol sa pananampalataya ni Noe. Una, ang pundasyon ng pananampalataya or the foundation of faith. Pangalawa, ang kalikasan or ang uri ng pananampalataya, the nature of faith. Pangatlo, ang motibo ng pananampalataya, the motive of faith. Ang pang-apat ay ang operasyon ng pananampalataya, the operation of faith. Ang pang-5 ay ang saklaw ng pananampalataya, the scope of faith. Pang-6, ang patutuo ng pananampalataya, the testimony of faith. Pang-7, ang gantimpala ng pananampalataya, the reward of faith. Karamihan sa paniniwala ng mga nagsasabing mananampalataya, magkaiba raw ang uri ng kaligtasan noong araw at ngayon. Ang sabi nila, noon ay pinagbabatayan ang batas upang ikaw ay maligtas. Samantalang sa kasulukuyan, ayon sa kanila, at nababasa rin sa Biblia, ay sa biyaya tayo naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Ngunit kung ating pag-aaralan at maunawaan, ay walang kaibahan ang paraan ng kaligtasan noon at ngayon. Ang lahat ng ito ay dahil sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Kahit sa panahon ni Noe, kung ating babasahin ang salita ng Diyos, ito ay nagpahayag ng gayong uri ng kaligtasan. Sa Genesis chapter 6 verse 5 to 8, ang sabi, "At nakita ng Panginoon na mabigat ang kasamaan ng tao sa lupa, at ang buong haka ng mga pag-iisip ng kaniyang puso ay pawang masama lamang na parati. At nagsisi ang Panginoon na kaniyang nilalang ang tao sa lupa at nalumbay sa kaniyang puso. At sinabi ng Panginoon, lilipulin ko ang tao na aking nilalang sa ibabaw ng lupa, ang tao at gayon din ang hayop, at ang mga umuusad at ang mga ibon sa himpapawid, sapagkat pinagsisisihan ko na aking nilalang sila. Datapwat si Noe ay nakasumpong ng biyaya sa mga mata ng Panginoon." Ayon po dito sa ating nababasa, sinabi ng Panginoon, lilipulin ko ang tao na aking nilalang sa ibabaw ng lupa. Ang tao at gayon din ang hayop at ang mga umuusad at ang mga ibon sa himpapawid. Sa palagay niyo po, meron pa po bang matitirang tao sa panahon na iyon? Ayon sa sinabi ng Diyos, ang tao, ibig sabihin lahat ng tao lilipulin niya. Ngunit si Noe ay nakasumpong ng biyaya sa mga mata ng Panginoon. Sana kasali si Noe at ang kanyang pamilya dahil tao rin sila. Ngunit siya ay nakasumpong ng biyaya sa mga mata ng Panginoon. Kaya po, noon pa man ay sumagana na po ang biyaya ng Diyos sa tao at sa pamamagitan ng pananampalataya sila ay naligtas. Hindi dahil sa pagtupad ng batas. Dahil sa panahon na iyon, paano nyo pang tuparin ang batas kung lilipulin na nga ng Diyos ang lahat ng tao sa mundo? Mabuti na lang nasumpungan ni Noe ang biyaya ng Diyos at doon siya sumampalataya.
Kaya po, ang kaligtasan noon at ngayon ay dahil sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya hanggang sa araw na ito. Ngayon ating pag-usapan ang pananampalataya ni Noe. Una, ang pundasyon o ang basihan ng kanyang pananampalataya. Ito ay ang salita ng Diyos. Sa ating nabasa, binuksan ang talata sa naunang mga salitang nagsasabing, sa pananampalataya si Noe nang bigyan ng babala ng Diyos. Ibig sabihin, sa madaling salita, ang Diyos ay nagsalita kay Noe at sinabi sa kanya ang darating na malaking baha. Kahit ito'y walang palatandaan at parang hindi ka panipaniwala at imposibleng mangyayari, ang pananampalatayang magliligtas ay ang paniniwala lamang sa salita ng Diyos. Ito ay pananampalatayang hindi na naghahanap ng karagdagang ebidensya at palatandaan, basta ito ay ayon sa salita ng Diyos. Kaya po ang pundasyon ng kanyang pananampalataya ay ang salita ng Diyos. Ang totoong pananampalatayang magliligtas ay ang pagtanggap ng salita ng Diyos dahil sinabi ng Diyos. Pangalawa, alam na natin ang pundasyon ng pananampalataya. Ngayon dito tayo sa kalikasan o sa uri ng pananampalataya. Ito ay pananampalataya na kahit hindi mo masyadong maintindihan, ay pinaniwalaan mo dahil ito ay ayon sa salita ng Diyos. Ito'y paniniwala doon sa hindi maipaliwanag. Nung sinabi sa Biblia, sa pananampalataya si Noe nang bigyan ng babala ng Diyos tungkol sa mga bagay na hindi pa nakikita. Ano yung mga bagay na hindi pa niya nakikita? Noong kapanahunan nila, hindi pa sila nakaranas ng ulan, ni ambon man lang. Hindi pa sila nakakita ng ganong mga pangyayari na mayroong ulan. Paano pa kaya kung sasabihin sa kanya na magkakaroon ng malaking baha? Kaya ang maraming tao ay hindi naniwala. Kahit ganun pa man, si Noe ay naniwala sa Diyos kahit hindi pa niya naranasan ang ganoong pangyayari, ang ulan, ambon o anuman baha, wala pa sa kanya yun, hindi pa nila nakikita yun. Sabi nga sa Genesis chapter 2 verse 5 and 6, at wala pa sa lupang kahoy sa parang at wala pang anumang pananim na tumutubo sa parang, sapagkat hindi pa pinauulan ng Panginoong Diyos ang lupa at wala pang taong magbukid ng lupa. Ngunit may isang ulap na napaitaas buhat sa lupa at dinilig ang buong ibabaw ng lupa. Hamog pa yung gamit ng pangdilig. Hindi pa yung ulan, wala pang ulan. Kaya po kahit sa panahon ngayon, marami pang tao ang hindi maniniwala sa ating pinag-usapan. Lalo na kung sasabihin mong si Kristo ay babalik, hindi nila paniniwalaan dahil ang alam nila ay wala namang nagbabalik na namatay na. Kaya po, kung ikaw ay sumampalataya lang sa salita ng Diyos, hindi ka na magdadalawang isip upang paniwalaan mo ang kanyang salita. Ito ang uri ng pananampalataya na kahit hindi maipaliwanag, maniniwala ka pa rin. Dahil ito ay sinabi ng Diyos. Pangatlo, ang motibo ng pananampalataya. The motive of faith. Napakilos ng takot si Noe. Nagkaroon ng takot si Noe noong sinabi ng Diyos ang kanyang matinding galit at kanyang lilipulin ang sangkatauhan dahil ayaw pakinggan ang kanyang salita. Bakit siya nagkaroon ng takot? Dahil naniwala siya sa salita ng Diyos na ito ay totoong mangyayari. Maraming tao ngayon ang hindi nakaramdam ng takot. At ito'y dahil hindi nila pinaniwalaan ang mga salita na kanilang narinig. Halimbawa, kung ikaw ay mayroong narinig na magnanakaw na nag-usap-usap sila at nagsabing nanakawan ang iyong bahay mamayang gabi, tiyak iyong paghanda ang gumawa ng mga matibay na pangharang sa iyong pintuan o anumang maaring gagawin mo upang
hindi lang magawa ng magnanakaw ang kanilang nais gawin na kanilang pinag-usapan upang hindi rin ito maaring mabuksan ang iyong pintuan. Ngunit kung hindi mo pinakinggan ang mga sinasabi nila at hindi mo pinaniwalaan, bakit ka matatakot? Wala lang sa iyo yung mga ganong bagay kasi hindi mo naman binigyan ng pagpapahalaga. Hindi mo naman yan iniintindi dahil hindi naman para sa iyo. Hindi ka naman natakot dahil hindi naman totoo. Katulad din yan ng salita ng Diyos. Kapag ikaw ay naniwala, magkaroon ka talaga ng takot. Dahil alam mo kung sa darating na panahon, lalo na kung bigla siyang bumalik at ikaw ay mapag-iwanan, siyempre, magkaroon ka ng takot kung naniwala ka. Halimbawa ngayon, alam mo ang mga makasalanan ay dadalhin doon sa impyerno pag namatay. Abay, magkaroon ka ng takot kung naniwala ka. Una sa iyo, hanggang sa ayaw mong mangyari yan sa mga mahal mo sa buhay. Yun ang ibig sabihin na magkaroon ka ng takot. Yun ang magbibigay sa iyo ng isang bagay na bigyan mo ng pagpapahalaga yung mga bagay na narinig mo. Kaya nagkaroon ka ng takot. Ang pang-apat ay ang operasyon ng pananampalataya, the operation of faith. Kaya si Noe ay gumawa ng aksyon dahil kanyang pinaniwalaan ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos na kanyang napakinggan. Kaya dahil sa takot niyang ito, yun ang nakapakilos sa kanya upang sundin niya ang utos ng Diyos na gumawa ng daong or arka. Kung hindi siya sumampalataya, ay hindi rin niya gagawin ito kung ano ang inuutos sa kanya ng Diyos. Sabi nga sa Acts 16:31, at kanilang sinabi, manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sangbahayan. Kapag ang salitang ito ay maririnig mo at pinaniwalaan mo, abay, sumampalataya ka sa Panginoong Hesus upang ikaw ay maligtas at ang iyong sambahayan. Gayon din naman tayo, kung tayo'y sumampalataya, kailangan na ating sundin ang kanyang salita. Sana ay paniwalaan natin ito. Panglima ay ang saklaw ng pananampalataya, the scope of faith. Sabi nga sa ating binasa doon sa Hebrews chapter 11 verse 7, sa pananampalataya, si Noe nang bigyan ng babala ng Diyos tungkol sa mga bagay na hindi pa nakikita, dala ng banal na takot, ay naghanda ng isang daong sa ikaliligtas ng kanyang sambahayan. Kaya po kapag sinabing sumampalataya ka sa Panginoon at maligtas ka at ang iyong sambahayan, ganon nga dapat ang gagawin mo. Dahil paano makarating sa iyong tahanan ang salita ng Diyos kung sa iyo pa lang ay hindi mo na pinaniwalaan. Para sa kaligtasan ng mga mahal natin sa buhay, nawa ay tayo ang maging unang makaunawa at nakatanggap ng kaligtasan nang maiparating din natin sa ating tahanan. Ay paano naman nila marinig ang salita ng Diyos kung wala naman sa atin? Kung ayaw din naman natin, ay di pari-pareho tayong hindi tayo nakapakinig ng salita ng Diyos, sapagkat kung ikaw naman ang gagamitin ng Diyos upang maiparating ang kaligtasan doon sa iyong tahanan at sa iyo pa lang hinarangan mo na, hinadlangan mo na ang kagustuhan ng Diyos sa buhay ninyo, masisisi mo ba ang Diyos sa bagay na yan? Na ayaw mong maniwala at ayaw mong sumampalataya? At paano mo maipahayag sa mga mahal mo sa buhay, maiparating sa mahal mo sa buhay, ang buong kaligtasan at ang katotohanan na magkaroon sila ng buhay na walang hanggan? Samantalang ikaw ayaw mong maniwala. Yun ang mahalaga, na ang saklaw ng iyong pananampalataya ay ang buong sambahayan mo at mga mahal sa buhay. Pang-anim, ang patutuo ng pananampalataya, the testimony of faith. Habang ginagawa ni Noe ang daong o arka, ay naghahayag ng mabuting balita na mayroong kaligtasan na laan para sa bawat sumampalataya sa salita ng Diyos. Hindi lang ipinaalam ni Noe na mayroong matinding galit ang Diyos at ang malaking bahang darating, kundi kanyang ipinakita sa mga tao na mayroong paraan upang maligtas sa darating na matinding galit ng Diyos. Yun nga ang ginawa niya. Yun ang arka. Sapagkat kung darating ang malaking baha, sila'y sumakay lamang doon sa arka, maligtas na sila, hindi na sila mapahamak doon sa malaking baha. Ngunit kung ayaw nilang maniwala, talagang mapahamak sila, at ganun nga ang nangyari sa kanila.
napahamak nga sila. Kaya ngayon, ipinaalam din ng Diyos na ang lahat ng makasalanan ay papunta sa nagniningas na apoy at asupre. Doon sa dagat-dagatang apoy, doon sa impyerno. Ngunit ipinahayag din naman niya ang kaligtasan sa bawat isang sumampalataya sa kanyang pangalan. Kaya kung iyong nalalaman at narinig itong mga bagay na ito at hindi mo pinaniwalaan, paano mo maiparating sa iba? Ang sinasabing kaligtasan ay wala namang sa iyo dahil ayaw mo maniwala. Pampito natin pag-usapan ay ang gantimpala ng pananampalataya. The reward of faith. Ibinibilang na katuwiran sa Kanya dahil sa pananampalataya. Ito'y naging tagapagmana ng katuwiran na ayon sa pananampalataya. Dahil sa pananampalataya, ginawa siyang matuwid sa harapan ng Diyos. Gayon din naman tayo kung ating pananampalatayanan ang Panginoon. Gawin niya tayong matuwid sa Kanyang harapan. Ang katuwirang ito ay hindi natin maaring bilhin at pagtatrabahuan, hindi maaari nating hingin sa Kanya. Kundi ito ay kusang ipagkaloob ng Diyos sa bawat mananampalataya sa Kanya. Dahil ito ay Kanyang kalooban. Kaibigan, nasa sa iyo ang kapasyan kung inyo pong pananampalatayaan ang mensaheng ito. Harinawa ay inyong maintindihan ang mahalagang bagay na ito. Sapagkat alam po natin na wala po talaga tayong magagawa kung wala siya. Kailangan natin sumampalataya sa Diyos. Kailangan natin ang mga bagay na naghahayag ng kaligtasan sa atin. Kaya po nung aking napakinggan ang salita ng Diyos na naghahayag na ako'y mapahamak doon sa impyerno, nung aking tanggapin ang Panginoong Yesus, ako'y biglang nagkaroon ng takot na kung hindi ko tinanggap pala, kung bigla akong namatay, ako'y paparoon doon sa nagniningas na apoy. Napakainit ng pagdurusa ko doon sana. Ngunit salamat sa Panginoon at binigyan niya ako ng pagkakataon na makapakinig ng salita ng Diyos. At ako'y nagkaroon ng pagkakataon na bigyan ng Panginoon ng biyaya sa pamagitan ng pananampalataya sa Kanya. Binigyan ako ng buhay na walang hanggan. Hindi ko ito naangkin dahil ako'y isang napakamabait na tao. Hindi ko ito naangkin dahil ito ay nabayaran ko, na bigyan ko ng hulog-hulog sa pamagitan ng ginagawa ko. Hindi po. Hindi ko rin ito naangkin dahil hiningi ko sa Kanya. Kundi ito ay dahil sa Kanyang habag at biyaya. Binigyan niya ako ng pagkakataon upang ako'y magkaroon ng kaligtasan. Salamat sa Panginoon na binigyan ako ng ganitong pag-asa na hindi ko man magawa-gawa kahit sa anumang paraan sa sarili ko. Ang Panginoon lang ang siyang nakagawa nito. Kagaya nga ni Noe, naging matuwid siya sa harapan ng Diyos, hindi dahil sa kanyang ginawa na gumawa siya ng arka. Alam mo naman na sa panahon nila ay dapat lilipulin na ng Diyos ang lahat ng tao. Ngunit dahil sa biyaya ng Diyos, nakasumpong si Noe ng biyaya ng Diyos at sa pamagitan ng pananampalataya, binigyan si Noe ng pagkakataon na maging matuwid sa kanyang harapan. Kaya po dahil sa pananampalataya, naging matuwid siya sa harapan ng Diyos. At ito'y kaloob ng Diyos sa kanya. Mga kapatid, mga kaibigan, harinawa ay mayroon tayong naunawaan at naintindihan sa araw na ito. Pagpalain po kayo ng Diyos.